lumayas ka na lang. Ha? Dali mo na lahat ng gamit mo, lumayas ka na dito sa puder ko. Hirap mo kasama. Renz, wala naman akong pupuntahan. Ma, hindi ko na problema yun. Ayoko masira yung asawa ko, yung relasyon namin dahil sa'yo. Gusto niyo po, sa amin na lang po kayo tumira. Pero yung bahay ko po, hindi ganun po kagandahan, ha? Mind niyo na po tong wild crocs na to for 790 pesos. Ayan, 799 na lang daw. O, last piece na po to. Mga madam, ayan, meron na. Mahal, alam mo, nagdududa na talaga ako dyan sa nanay mo, ha? Araw-araw na lang may dumarating na Shopee. Nagtataka naman ako saan siya kumukuha ng pera. Di ba wala naman yung trabaho? Hindi mo naman binibigyan ng pera para pang shopping niya o pambili ng kahit ano, di ba? Saan kumukuha ng pera si mama para maka-order dyan sa mga Shopee niya? Ang alam ko, di ba, may pension siya, pero hindi naman doon ganun kalaki. Araw-araw may Shopee, iba-iba. Tapos mga mamahalin pa. Alam mo yun? Tapos minsan pa, pumupunta sa mall, kung ano-anong dinadala pag uwi. So hindi ko maintindihan. Siguro nagnanakaw na yan sa atin. Alam mo, hindi maganda yan, Eden. Ayoko ng ganyan. Ma! Mali ka nga. Ano? Mag-usap nga tayo. Diretsahan na tayo, wala na akong paligoy-ligoy. Ayoko nung nagkaganito kami ng asawa ko dahil sa'yo. Bakit sinasabi ni Eden na puro ka order online tapos ang mamahal pa ng mga ino-order mo? Saan ka kumukuha ng pera? Di ba may pera naman akong dumadating buwan-buwan? Oh, doon lang yon? Maliit lang yun mahal daw yung mga binibili mo. Totoo naman, di ba? Ang dami mong pinapamili. Tapos minsan, kung saan ka pumupunta, gumagala. Siyempre, magtataka ako na saan mo nakuha yung pera. Siguro pinagnanakawan mo kami, no? Yung mga perang nandyan, nakatago sa kwarto namin, ninanakaw mo. Maamin ka na lang kasi... Hindi ko magagawa yun. Ba't ko naman nanakawan kayo? Alam mo, mahal, walang utang na loob yung nanay mo Pinatira na nga dito sa bahay natin, tapos ganyan yung gagawin sa atin. Ako hindi ako makakapayag na magtagal yan dito. Ma, nagkakanda ko ba ako sa opisina para magtrabaho sa pamilya natin? Kinupkup na nga kita dito pag nanakawan mo pa ako? Hindi ako nagnanakaw. Bakit minsan yung pera sa wallet ko kulang ng 2,000, 3,000? Maliit lang na halaga pero... Hindi ko kayang gawin yun, Renz. Sisinungaling ka pa ngayon. Ayaw mo na lang aminin yung kasalanan mo. Ma, ang tanda-tanda mo na. Magsisinungaling ka pa. Paano lang kung nataygi ka, diretso ka doon sa demonyo? Hindi ko kayang gawin yun, Renz. Hindi ko kayang gawin yung binibintang ng asawa mo. Gusto mo maniwala ako sa'yo tapos yung asawa ko nagsisinungaling ngayon. Tignan mo ngayon, pati relasyon natin, pinapakailaman. Gusto na yata maghiwalay tayo. Naku, mahal, hindi ako makakapayag. Ito Ma, talaga salot yan Di din ako papayag na maghiwalay kami ni Eden o magkaroon kami ng gusot dahil sa'yo. Alam mo mabuti pa, lumayas ka na lang. Ha? Dali mo na lahat ng gamit mo, lumayas ka na dito sa puder ko. Hirap mo kasama. Renz, wala naman akong pupuntahan. Hindi ko na problema yun. Ayoko masira yung asawa ko, yung relasyon namin dahil sa'yo. Total naman, di ba? Pinagmamalaki mo yung pension mo buwan-buwan. Yun yung gastusin mo. Hindi yung dito ka sa amin magiging palamunin. Ang hirap naman nun. Okay lang, Renz, kung gusto mong lumayas ako. Umalis ako dito, pero yung binibintang mo sa akin, walang katotohanan yun. Bakit ayaw mo na lang aminin? Oo, kunin mo na yung gamit mo. Lumayas ka na, ma. Tapos yung usapan. Layas na. Nay, okay lang po ba kayo? Naliligaw po ba kayo? Sige po, samahan ko kayo umuwi. Hindi naman ako naliligaw. Hindi ko kasi alam kung saan ako pupunta. Bakit po? Ano po nangyari sa inyo? Nilayas ako ng mga anak ko Nalayas po kayo? Wala po kayong ibang mapupuntahan? Hindi ka mag-anak? Wala po. Wala. Gusto niyo po, sa amin na lang po kayo tumira. Pero yung bahay ko po, hindi ganun po kagandahan, ha? Ayoko lang po kayong iwan dito sa labas. Pwede ba? Pwede ba na tumuloy muna ako pansamantala sa inyo? Opo, wala pong problema. Hindi rin po kayo ng konsensya kung iwan kayo dito Tara po. Sige, tara. Okay guys, last item na po. Mind nyo na po itong wild crocs na to for 790 pesos. Ayan, 799 na lang daw. O, last piece na po to. Mga madam, ayan, meron na. O, yours po, Madam Celia. O, pa-SS na po. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1.
Okay! Yes! Sold out na, nanay! Na po! See you po next live! See you next time. Bye-bye! O yan, nay, tignan mo. Simula nung Nakakatawa, kasama kita no? mag-live, nauubos lahat ng mga paninda ko. Talaga ba? Tutuwa ka sa yung mga viewers eh. Paano matanda na, chika pa ng chika, no? Oo nga. O paano, yung pinagbilhan natin, bibili uli natin ng iba Yes. para makapag-live uli tayo bukas, no? Aba. O, sige na. I-miss Balot na natin to. Sige na. Hoy, Anong huy? mahal, bigyan mo na ako ng pera. May kailangan akong bilhin eh. Alam mo, yan ka na naman eh. Tignan mo, naghahanap pa nga ako ng trabaho dito kasi wala nga tumatanggap sa akin. Tapos, may nalaman pa ako, Eden ha. Ano? Ba't di ka nagsasabi sa akin? Ano hindi ko sinabi? Yung mga resibo na receive ko dito sa email ko na ikaw mismo, ha? Ikaw pala yung nagbenta ng mga alahas tsaka kumukuha ng mga pera ko tsaka swipe ng credit card. Hindi naman pala si mama. Ang tagal na yan Bakit ngayon mo ba yan sinabi? Kinailangan ko lang din naman ng pera para ipambili ko ng mga gusto ko. Pambihira, kinailangan mo. Hindi mo sinabi sa akin kasi ikaw talaga yung magnanakaw dito sa bahay. Uy, Renz, huwag mo ko sabihang magnanakaw ha. Asawa mo ko. Kung ano yung meron ka, meron din dapat ako. Hindi ganun, Eden. Mag-asawa tayo, dapat sinasabi mo sa akin kung ano yung mga ginagawa mo sa buhay. Hindi naman lahat ng bagay dapat kong sabihin sa'yo, di ba? Hindi lumabas na yung totoo. Ninanakawan mo nga ako. Tapos pinagbintangan ko pa ngayon yung nanay ko. Ano ngayon? Ano magagawa mo? Hindi sana ikaw yung lumayas, hindi yung nanay Ako ko. ba talaga papalayasin? Kung asawa mo ko, inasawa mo ko para buhayin, ganon. Pambihira ka naman pala talaga, Eden. Napakakapal ng Pagbibitaw- mukha. Ma, napapasyal po kayo. Ang totoo, hindi naman ako talaga napapasyal. Talagang sinadya ko dahil kukunin ko sana yung mga natirang gamit ko. Ay nako, buti ko na nga sunugin eh. Ang tagal mong kunin. Sunugin? Paano mo susunugin yung puro titulo ng lupa yung nasa folder ko? Susunugin mo? Titulo ng lupa? Pinagporsigihan namin ng tatay mo na magpundar ng mga lupaing yon dahil para sa'yo, nag-iisang anak naman kita, di ba? Ma, Ikaw na ang alam namin eh, tataguyod sa amin pagtanda namin. Kaso, sa pag-uugali mo na nahawa na dyan sa imbiyer ng asawa mo, nagbago na isip ko. Sorry na. Wag mo naman ano yung pati sa titulo eh. Alam mo, Renz, maigi pa yung nakapulot sa akin. Ha? Tinuring niya akong talagang ina. Kasama ng konting natatanggap kong pensyon at sa tulong niya, nagawa kong itaguyod yung buhay ko sa pagla-live selling. Ngayon, maayos na yung takbo ng buhay ko. Wala nga akong trabaho kaya nga saktong-sakto na pinasyalan mo ko, kailangan ko ng tulong mo eh. Sorry na, patawarin mo na ako. Tulong? Kahit kapraso yatang lupa, hindi kita mabibigyan. Teka lang maawa ka naman sa anak mo. Sa amin, paano na kung mabuntis ako, di ba? Magkapo ka na. Tumahimik ka. Ikaw mismo ang nagsira ng relasyon namin mag-ina. Kung hindi sa kagagawan mo, sana narito pa ako sa tabi nyo. Eh ano ngayon? Kukunin ko lang yung gamit ko. Alis na ako. Sandali, sasamahan na kita. Bahala ka. Kita mo na? Siyuin mo yung nanay mo, ha? May lupain pala yun, eh.